of penalties shall be used. And operating a passenger bus, truck with cargo exceeding 160 kilograms will fine 1,000 pesos. Okay. Load extending beyond projected weight without permit. O yung sobrang haba. Kasi yan po, before natin na karagahan yan po ay inaanohan natin. Ikinukuha muna natin ng permit. Lalo na kinaraga tayo sobrang lapad, kailangan ikuha muna natin ng permit. Ano? Yung axle overloading. Operating a passenger bus or truck. Usually, sa bus, madali ang overloading. Kapag may mga standing ovation, overloading yun, sigurado. Kasi ang bus, hindi capacity. Yung mga delivery truck lang mahirap. Kasi bakit? 160 kilograms. Ang problema, timbangan ba tayo? Wala naman tayong timbangan dito. Di ba? Kaya wala. Nakakasuhan yan kapag nakaka-accident na lang ulit. Okay. Sa atin. Violation, refusal to rental service over under charge. Okay, again, allowing an unauthorized driver to drive PUV. And then next, we have the failure to provide fair discount to those entitled under existing laws. Next is we have failure to provide the LTFRB with complete, correct, and updated operations information. Next, we have failure to display no smoking signage and or allowing personnel or passengers to smoke inside the vehicle. Lastly, we have past, tampered, and defective taximeter or operating without or with an all sealed taximeter. First offense, we have 5,000, second 10,000, third is 15,000. With a fine of second offense plus 30 days MV impound, third offense plus cancellation of CPC. Yeah. Allowing an authorized driver to drive PUV. O sino ba yun? Allowed mo drive ng isang PUV? Non-professional driver license holder is not allowed to drive ang isang PUV o isang for hire motor vehicle. Failure to provide fair discount to those entitled under the existing law. Discuss ba lahat ito? Okay. Failure to provide fair discount to those entitled under the existing law. Okay. Sino ba yung mga dapat daw bigyan ng discount? Senior? PWD? Student. O, yun tatlo lang naman. Di ba? Failure to provide the LTFRB complete, correct, and updated operators information. Swelling akong sumasakay ka ng jeep. Nandun sa likod ng driver. Inaalagay doon. Name of the driver. Name of the operator, address, the whole details po ng ating operator and the driver sa nandun. Failure to display no smoking sign. Usually, meron po yan. Alam niyo sa Davao, medyo may po yan. Smoking sign na yan. Hindi tulad sa akin sa Luzon. Sa Luzon, kahit pa doon sa mga driver jeep, sa mga pang-passenger, sa mga public places, marami nag-smoke pa rin sila ron. Then, fast tampered defective taximeters, pwede with or without old steel taximeters. So yung mga may sealed, dapat na po makalitan ng bago. Kasi usually sa taxi, may mga sealed yan na dapat daw po pinapalitan. Okay. Next natin. Refusal to render service, over undercharging, failure to provide body markings, no CPC represented, presentation of spurious CPC, employing reckless driver, operating MV in defective parts. First offense, 5,000. Second offense, 10,000. Third offense, 15,000. Second offense plus 30 days MV impound. Third offense plus cancel of CPC. Okay. Eto, batas na to. Bakit hindi ka lang magpapasero? Pero kailangan yan. Sabi niya, refusal to render service. Sino ba nagbibigay ng service? Taxi, di ba?
Bakit pagsasakay tayo ng taxi, tinatanong natin dito sa taxi kung maghahali tayo, limbawa, alinan. Kinakausap pa rin. Sabi dito sa batas, wala siyang karapatan tumanggi. Refusal to rent the service, meron kayo siya 5,000. Bawal po tumanggi. Kaya pag sumakay kayo ng taxi, supposed to be, pag sakay niyo ng taxi, umupo kayo. Hindi naman siya pwede tumanggi para kung ayaw niya rin maghatid. Hindi. Pag sumakay kayo ng taxi, automatic, sakay po agad kayo. Kasi bawal daw tumanggi. Pag tumanggi, 5,000 kapag in-report niyo yan. Di ba? Oh. Undercharging. Usually sa overcharging, ano ba yung overcharging yan? Isa kasi, sa Manila kasi, kung narinig yan, ewan ko lang dito. Kasi medyo, mabait yung taxi driver dito. Sa Manila kasi, pag sinakay ka, sabi sales, bukod sa flat down, daily pa siya ng dagdag na 50 pesos. Sabi ng ano, Dito sir sa Manila sa airport. Ayun na po balita, sikat siya yung mga kinontrata niya mula airport hanggang Kalinan na 1,500. Napabalita na rin, di ba? Yun. Naging sikat naman siya. Kaya pag ganun kontrata, naging sikat siya. Siya lang ang mukunta ng luwang din sa tawag mo. Then, failure to provide body marking. Yung body marking sa taxi kasi, may mga body marking yan. Aldi taxi, di ba? Yung mga pangalan, Christian taxi. Hindi daw pwedeng ipasada yung nang walang body marking sa CPC presented, yung ating mga for hire. Yan, meron siyang authorization na galing sa CPC na authorizado siya for public utility vehicle. Employing reckless driver o isang driver po daw o isang barmado, pwede nyo reklamo. Pakulong agad na 5,000 agad yung penalty niya. Operating motor vehicle in defective parts. Dito marami yan. Operating. Kasi bakit ano yun? Yung taxi dito, mainit. Diba? Dahil na dito, minsan taxi na tuloy ang pasada niya pero halos dito lumagan na airport. Diba? Okay. Next na. Violations: tempered, broken, joint, reconnected, fake or altered ceiling wire, taxi only. Violation of color scheme or design, adoption of new color design without authority from the LTFRB, PUB, and TX. Unregistered or unauthorized trade or business name, PUB and TX. No panel route, PUJ, PUB, UV. No signboard, PUJ, PUB, UV. Carrying of illegal and or prohibited cargoes. First offense is 5,000, second offense 10,000, third offense 15,000. Remarks: second offense plus 30 days MV impound. Third offense plus cancellation of CPC. Okay, first, tampered, broken, joint, mas mga sa taxi din yan. Usually yan, may mga steel, yung kanilang metro. Dapat daw po, hindi nakatampered o hindi putol, dapat buo na nakalak. Ano? Violation of color scheme. Usually, ito naman, yung mga color po tayo na naka-register kay LTFRB, tulad ng taxi. Ang naka-register kay taxi ay white. Dapat white po, hindi siya pwede magpalit na ibang kulay ng kanyang taxi. Unregistered and authorized trade business name. Lahat po ng kanilang mga trade business name, yan po dapat ay naka-registered kay LTFRB, PUB or taxi one. No panel route, ano panel route? Yung bumabiyahin jeep, Palinan, Rojas, Patina, di ba nakalagay sa gilid? Then, carrying of illegal and prohibited cargo. Siguro naman, hindi na aware sa inyo yung mga illegal. Kung ano po yung illegal na yan. Siyempre, o yung mga walang permit na pwede hindi dapat daw ikarga ay bawal. Kung nahuli, may paulang 5,000 pesos na penalty. Violations: failure to provide fire extinguisher and required stop and go signage for use of each vehicle, STS only. Trip cutting, PUJ, PUB, and UV.
failure to display fare matrix, PUJ, PUB, UV, and breach of franchise conditions, and lastly, failure to provide PWD symbol. So first offense for everything except for failure to provide people with disability symbol is 5,000. Second offense is 10,000. Third offense is 15,000. For PWD symbol, the first offense is for 50,000. Second offense is 75,000. The third offense is 100,000. So for the remark, second offense plus 30 days of motor vehicle impound. Third offense plus cancellation of CPC. While for people with disabilities, the second offense plus 45 days impound. And for the third offense plus cancellation of CPC. Okay. Failure to provide fire extinguisher. All of ng ating mga public utility vehicles, supposed to be dapat daw po, meron po yan fire extinguisher. Ano? Then, trip cutting. Sabi nga, TUJ. From Kalinan, Yain Rojas. Nangyari, pagdating dito sa Matina, kayo na lang yung sakay, isang dala. Yan po ay bawal kayong palipatin. So yun nga, pinapalipat. Bawal po yun. Yung klaberya, di naman Oo. sa- Pag yung pinalipat kayo, pwede mong i-report magkakaroon siya ng penalty na 5,000. Kaya nakalagay yung alam niyo yung trip cutting. Tinatawag ng trip cutting. Pag sumakay kayo ng Kalinan, kung kayo'y baba ng ROAS, kahit kayo na lang yung pasahero, isa lang. Kayo po ay walang karapatang palipatin. Supposedly dapat idiretso kayo ng ROAS. Doon po kayo baba sa ROAS. Ano? Narumihan ng bayan. Tamang pattern doon sa ating mga jeep. Kaya lang minsan, isipin nyo, pinababa kayo sa halagang magkano yung pamasahe nyo mula Kalinan to Rojas, 50. Kaya minsan, nakakaawa naman pagbultahin. Sipin mo, 5,000. Hindi niya kaya kitain nyo sa loob ng isang araw. Di ba? Kaya lang, gusto ka, nakakainis nga lang, ang mahirap mo kasi, kung kayo magkaglaw, yung umuulan, tapos palipatin ka, ay ang hirap-hirap sumakay. Ang gagawin yung jeep, minsan kasi pag umuulan pala, pasahero ko ng Rojas, makabalik ka, palipatin ka, siya iikot ng at nakita sa kabilang kayo ng dami pasahero. Pwede tayo dyan. Pero daw po ay bawal. Kaya tayo alam nyo na bawal yun. Kaya pwede sabihin sa kanya, bawal nyo lang palipatin ng sasakyan. Dapat ihalin mo kung saan ako pupunta. Ang rota mo ay going Rojas, ihalin mo ko hanggang Rojas. Doon ako bababa sa Rojas, kahit pa ako lalay yung pasahero. Diba? Failure to display fare matrix. Yung pong fare matrix, siguro nakikita sa likod ng jeep, yung taripa, tinatawag, yung bayad sa jeep. Yan, nandun po sa likod ng jeep, kung magkano yung pumasahe ng, alam ko, 5, 10, nandun sa likod ng likod ng driver, yung taripa yan. Then, best franchise, failure to provide PWD symbol. Dito yan, wala na tayo dito na parang PWD symbol. Sa Singapore ulit, meron yan. Meron talaga doon for PWD, pakagawin nga yung po doon. Doon pala sa harap, bawal ka kung if ever kayo ay isang hindi kayo senior citizen, bawal kayo doon sa upuan ng senior citizen. Akyat kayo dapat sa taas. O, kung kayo hindi PWD, wala ang karapat ang umupo sa baba. Talagang kahit pa, sabihin mo, wala nang nakaupo. Wala ka pa rin karapatan ang umupo. Yun ay para sa senior citizen at PWD, wala umupo. Pero, ganun yung rule nila. Kung ikaw ay isang PW sa senior, akyat kasi ang bus po ito kasi may double deck. Yung ibaba at taas. Kaya yung mga kabataan tulad nyo na wala pa senior citizen, doon ka dapat umupo sa taas. Ang lahat ng umupo lang sa ibaba ay mga PWD at sa taas. Yun lang. Okay. Kasi natin, wala na. Okay. Same way. Para lang sa
Okay. Handling emergencies and breakdown. Ano? Okay. Sabi nga, tire blowout. Don't break. Usually kasi minsan, nangyayari yung tire blowout na yan. Don't break. Look to your target or skid area. Pull over to the side of the road. Turn on the hazard lights and properly place early warning device. If ever daw po sa isang kalsada, naranasan natin yung tire blowout o bilang sumabog yung gulo. Diba? Huwag daw po tayo mag-brake. Kasi once na brake yung ginawa mo, tama mamaya, back-in ka naman ng sasakyan sa ito. Kaya iwan natin yung mag-brake. Sabi nga, look to your target area and escape area, pull over the side. Hanap agad kayo na pwede nyo tabihan yung sakyan. Gugulong pa naman yan, kahit kasi yung sumabog yung gulong. Gugulong pa rin yan. Then, itabi nyo. Then, sabi nga, pindutin nyo po agad yung hazard light. Then, pag kayo ay naitabi nyo na yung sakyan, gamit nyo na yung hazard light, okay, mandatory po dahil sa sakyan natin merong early warning device. Yung early warning device. Lagyan natin sa likod, nang sa ganun, safe tayo. Baka mamaya sumabog na ang gulong mo, hanggang kayo sa inyo sa gitna sa likod. So, lagyan agad natin ito. So, able na, safe po yung sakyan natin. Then, in case of brake malfunction, okay, aim to the target or skid area. Oh, release the accelerator, controlling steering, downshift, do not switch off the engine. Huwag natin papatayin yung makina. Mas lalong bibilis yan, mag-freewheel yan kapag in case of brake. Then use parking brake. Keep the release lever, use it is on the brake. Use soft cast area if necessary. Let's say, halimbawa, brake malfunction. Okay. Sasakyan. Tapang nyo. Walang brake, ayaw gumana. Okay. Sa magmamanual, yung magmamanual transmission, pwede natin gawin yan sa manual transmission. Downshifting ng ating gear. Let's say, halimbawa, naka-5. 5. Lipat natin sa 4. Naka-4 na. Lipat sa 3. Lipat sa 2. Lipat sa 1. Yun yung tawag na engine brake. Oo. In case of brake malfunction, pwede tayo mag-engine brake. Then, handbrake. Doon naman sa mga nag-automatic. Yan. Ang automatic book natin, meron yan tinatawag na manual transmission. Ang automatic book natin, yung gear niya. Park. Reverse, then yung park na. Park, then next is neutral, next is drive. Then, ang ating automatic, meron po yan tinatawag ng manual transmission. In case of brake malfunction sa automatic, ilagay nyo agad sila sa manual transmission. Yan tawag na M. Yan, kakabigin mo lang siya to the left. Yan, pag kinabig mo siya doon, magmamanual transmission na yung automatic, mas nabilis yung kanyang pagbagal. Then, saka po natin gagamitin yung ating handbrake. Bakit hindi na lang mag-handbrake na lang? Bakit pag kailangan natin mag-engine brake? Okay. Once na mabilis yung takbo, ginamit mo ngayon yung handbrake, usually, i-hit siya. Yun yung ginagamit ng mga nag-drifting. Yan, kung gusto nyo mag-drifting, para dito sa kanyo, handbrake, hirahin yun, i-hit talaga yan. I-hit dyan sa kanyo. Kaya, usually, in case of brake malfunction, sa manual, downshifting. 5, 4, 3, 2, 1.
handbrake. Sa automatic, is manual transmission, lipat, then handbrake. Yan. Sa po yung ating purpose for brake malfunction. In case of brake malfunction, pwede natin gawin. Or kung engine overheat. Yan. Sa engine overheat naman, hold the engine. Let the engine idle. Open the hood, then continuously pour water on the fin of the radiator. Do not pour water on the engine. Add coolant if there is no leak and engine is back to normal. Okay. If lumabas po ito, nag-high temperature ang yung sakyan, lumabas itong ating radiator overheat indicator. O sa once na lumabas siya, expect nag-overheat yung sakyan nyo. Ang pwede lang po natin gawin, itong radiator, ito po yung radiator. Ito. Pwede natin buhusan ng tubig yan. Huwag lang daw po ay yung makina. Lalo masisira. Pwede yung buhusan para lumamig siya. Dahil sa kanulit po ng tubig. Ano? Then, sabi nga, babalik ulit yan sa normal. Ano? Sabihin, lalamig po ulit. So, kung kailangan lagyan natin ng kulan, lagyan natin ng kulan. Ano? Kung may kulan, wala naman, as long na pwede natin gawin, is lagyan natin ng tubig nila, pwede naman yun. Kung wala pang available na kulan. Or in case of engine fire, steer out of traffic, away from buildings, people, and other cars. Have all occupants leave the car immediately and move away. Do not open the hood. Turn out the ignition, then get out of the quickly. So in case of engine fire, is i-off nyo agad yung engine, the best. I-off nyo yung engine at huwag po ninyong bubuksan yung hood. Bakit? Lalong lalaki ako niyan, lalong bibigla kasi magkakaroon ng hangin. Ano? Pressure. Pero yung engine fire, para ba natin maiwasan yan? Okay. Ito po yung inyong battery. Make it sure lagi, ang inyong battery, i-check nyo kung may bit. Kasi, baka mamaya ginamit nyo, hindi nyo check habang tumatagal, hindi nyo napapansin, dumuluwag na pala. Pag ito ay nalubak kayo, natanggal itong isa, nagdikit sila, mag-i-spark yan talaga. Kasi yung positive at negative, hindi pwedeng kumikit siya. Pag nagdikit, mag-i-spark yan, ay nasa hood dyan, sila ng hood. Hindi nyo kapalayan, nag-i-spark yun. Aapoy na pala yung sakyan ninyo. Di ba? Kaya, bago kayo gumamit ng sakyan ninyo, wala kayo sa bahay nyo, check nyo na kung mahigpit ang inyong battery. Ha? Okay. So, yung gusto mag-start, ay muna ay break for 5 minutes lang.